봤지? Bye. Wala naman ang ulan na po. Good morning, guys. Nagpapakulo ako ng gatas. Tingnan niyo. Ayan. So, magandang umaga. Happy, ano nga, sa atin. Ano ba yun? Happy Thursday! Yun, Thursday pala ngayon na. Kabilis ng mga araw, guys. Pakulo ako dahil mag-breakfast kami ni Johan. And si Deepak, gagawan ko siya ng hot lemon. Dahil si Deepak ay hindi maganda ang pakiramdam simula kahapon. Hindi siya nagsasalita. Nasabi ko ba sa inyo kahapon na vlog? Yun, mabigat daw yung pakiramdam niya. At si Mandira naman, andito kahapon, di ba? Bali, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Mandira. At meron siyang ubo. Uso kasi ngayon, gawa nga yung, yung weather namin. May ubo si Mandira kahapon, kaya hindi siya uminom ng pineapple juice. At saka, teka lang, baka malaglag. Lagyan ko lang to tubig yung gatas namin. Kasi pag pure na gatas, alam nyo naman, hindi dito yung mga gatas. Pasteurized. So, pag pinakuluan ko na may halong tubig, gagawa ako kasi ng may pack. Ay, gawa nga din ng weather namin at may ubo-ubo siya konti. At kailangan din ng katawan natin ipahinga. So far, so good ako naman. Okay naman ako, guys. Thank you, Lord. Ito lang yung breakfast namin ngayon. Lagyan ko to ng luya. So, yung nilalagay, cardamom, cinnamon, and cloves, at saka, ano pa yung pwede nating mailagay? Wala pala akong cardamom na inilagay. Parang kulang yung tea ko. Kahapon, maganda rin yung topic namin ni Kanchi. About sa kanila ni Ama at sa mga pamangkin ni Deepak. Kasi na-excite na rin ako. At lalong-lalo may bata. May baby ba, 1-year-old. At payat. Mataba! Buyag lang, sarap kagatin yung pamangkin ni Deepak. Tama lang yung uwi nila, 1 taon na siya. So, makikita nyo rin yan siya sa mga vlogs ko, guys. Pero usog na bata ba? Teka lang, lagyan ko muna ng luya. Dahil si Johan ay tapos na maligo. Alam nyo, kagabi, parang ito na yung sunod-sunod na araw na maaga kami natutulog. Biga mo, maaga kami natutulog. Ano ba yan? Kikita nyo ba ako? Hindi nyo ko nakikita. Apaw siya. Oh my God. Hinaan ko lang apo. Ito muna kami upo ni Johan. Pag mga wala pa 55, antay muna kami dito. Dito ako muupo. Pag every morning talaga, yan, aalis na yan siya. Tapos tama lang yung pagpunta niya doon. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Take care, anak, ay. Bye-bye. Ayan na si Juan, nag-aantay na siya ng bus niya. Doon lang yan siya. Diyan lang yan siya, katayo. Diyan na yung bus niya. So, ayun, sarap umupo dito. Si Kuya, grabe yung pangdamo niya, oh. Aga ni Kuya dyan, oh. Naka-zoom ata ako or hindi. Nakita niyo ba si Kuya dyan? Mag-holiday na naman sila niyan simula sa Tuesday. 3 days daw. Ayan yung bus niya. Ayun kahapon, naglulukuhan kami, di ba nandito sa Mandira, patungkol sa TIJ. Sabi ko kay Kanchi Mandira, aba, sabi ko, first time mo ngayon na mag-TIJ ka na, asawa ka na, sabi ko. So dapat itudo mo na kasi nga ito na yung hinihiling mo nung dalaga ka pa na magkaroon ka ng mabuting asawa. Pag nag-asawa ka, sabi ko, itudo mo na ngayon dahil first time mo mag-celebrate as a wife, sabi ko. At para lalong maging maganda ang samahan nyo, maging mabuti siyang asawa, responsable, tawa lang siya ng tawa.
Tawa talaga siya, sabi niya, ikaw din, dapat mag-fasting din daw ako. Ay, sabi ko, no, pag nag-fasting ako, mamamatay ako, sabi ko. Tsaka wala na yung epekto, sabi ko kay Mandira. Tawa si Kanchi sa akin. Sabi ko, sa inyo lang yan kasi nakasanayan nyo na yan, sabi ko. Hajur! Ticha, ticha. Namaskaday. Aili pachi, pani pario. Yo, ha? Kere? Toilet Aili, pani pario. Pani pario. Aili. Subway. Pani pario China then. Hajur? Pachi? Pachi pani pario. Alam nyo guys, may problema kami dito. Alam nyo guys, may problema kami dito. Alam nyo anong problema namin? Diba? Lagi ko sinishare sa inyo. Yung problema sa bahay na ito is septic tank. Ngayon guys, dahil maulan. So, yung side na yon sa pampaligo o panglaba, wala kaming problema. Dahil hindi po siya mabilis na puno. Itong septic tank namin, sa banyo, bali guys, nilagyan ko ng date nung time na nilinis na, July 7. Wala pa siyang isang buwan, mga nasa August 4 pa lang siya guys, puno na siya. Umapaw na naman siya guys. Ngayon, ang nangyari, for the past weeks, ulan ng ulan dito sa amin, di ba? Dahil ito na ngayong season ng monsoon talaga. And 2 weeks more pa na magtotodo ulan dito. So ngayon, 'di ba sinimento ni Deepak? Siguro itong pader namin, 'di ba pader namin? Sa labas siguro may butas ba siya? So pumapasok yung tubig. Nagulat kami, napuno na naman siya. So sinabihan ko na si Deepak kasi syempre hindi maganda. So sabi ni Deepak, hindi pa yan maayos ngayon, gawa nga nung maulan. Mahirap ayusin kasi nga ang weather namin kahit ngayon, katulad ngayon, maaraw, mainit, pero biglang bagsak ang todong ulan. So, no use din dahil pag inayos, mababasa din ba, maano. So, sabi ni Deepak, patapusin daw ito kasi 2 weeks more pa itong ulan. Kaso lang, naamoy talaga siya guys. So, kaya, nung time na yun nga sabi ni Uncle Mila, huwag ka maguri dahil ang mga tao dito sa Nepal nagbabayad ng buwis. Ano na lang yung silbi ng pagbabayad ng buwis. Tapos, itong kapitbahay namin, nagsabi siya, yung kumuha ng mga pitch, excuse me, maayos naman yung pagkasabi niya sa amin nung last ni Johan. Dahil nga, syempre, medyo umaapaw ba siya, guys? So, hindi maganda. Sabi niya sa akin na takpan daw namin tong daan, dito lang banda sa amin ng mga bato. Sinabi ko kay Deepak, alam niyo ano sabi ni Deepak? Sabihin mo sa kanya, bigyan niya ako ng pera. Tapos kung gusto niya, mag-order ako, itapon ko sa pagmumukha niya. Galit si Deepak sa kanya talaga. Sabi niya manahimik siya. Sabi niya, huwag ka mag-alala kasi ipapaayos din naman yan. Kaso lang maulan ngayon. So, yun na nga, ang dumaan, si Dayon, nag-aayos yan sila ng mga septic tank. Siya ngayon sa akin. Manual lang ba? Minsan lang kami sa kanila nagpaayos niyan. Pero Diyos ko, inabot naman kami ng alas 12 ng gabi kasi manual ba? Manual. Kaya nga sabi niya sa akin, dalhan niya daw ng pipe na o ano, may pipe naman kami pa yung gumastos. Manual ba? Manual na ano, na pag-ayos nila. Tapos dito sa aming area, hindi lang kami yung naapaw yung septic tank. Sa amin, nangangamoy talaga siya kasi sa banyo. Yung dalawang bahay dito, umaapaw siya pero hindi sa banyo nila. Yung mga septic tank nila, kasi malalaman mo guys, yung daloy ng tubig, iba guys ba? Kaya ayun, problema pag tag-ulan, pag ganito. Lalong-lalo kami, yung aming butas na kung saan isushoot namin, hindi direkta kami makashoot dahil medyo malayo. Doon pa yun sa gitna ng daan. So, hindi pwedeng, hindi talaga na na magtawag kami ng truck na mag-aayos. Kaya yan, itong problema. Kasi, kaya nga nung last, nung nakita-kita kami nung, di ba naalala nyo na kami nila Inday Nining, yun, na-share ko sa kanila kasi medyo parang naapektuhan din ako, na-stress din ako, kaya ko pa nga, di ba sa atin, pag may mga inayos-ayos, maalala ko nung maliit ako,
kahit mga sahig-sahig, sinimento o ano, lagyan namin, di ba nilalagyan natin ng date? Yung parang remembrance lang ba? Eto, nilagyan ko ng date para din maalala namin kung kailan namin pinalinis yung septic tank at sinimento. So, July 7, wala pang isang buwan, mga August 3 or 4 pa lang siya, or kahit mga August 2, napuno na siya. Gawa nga ng ulan. So, yan yung pinaka-problema. Ngayon, kasi sabi ni Ama, siya na lang muna ang antayin kasi ito ang ipapaayos. Gagawin, malaking ano ito guys, gastos kasi nga pinatingin na. So, ito ang pinakaunang project ni Ama sa pagdating niya. Ano ito guys, ipaayos palakihan. Tapos, ang problema kasi nasabi ko na rin sa inyo before, na itong bahay na ito, nung first pa lang na binili nila, hindi pa ganito yung bahay na to ha, inaayos pa lang. Kami na ang nagtapos nito guys, ng second floor at third floor at lahat-lahat. Hindi ganito noon. Wala kaming kapitbahay dito. Basta, ano ito guys, palayan ito. Bali kahit first floor, hindi pa rin tapos. Hindi pa rin tapos yung first floor. Sadyang urgent lang ang pagbebenta nung tao na ito. So kaya ayun. Siguro dahil din naman baka yung paunang may-ari ng bahay na ito, hindi niya rin plano na or wala sa kanilang plano na malaki ang bahay na gagawin. Kaya yung septic tank nung pinagawa nila maliit. Siguro dahil syempre nag-iba na yung may-ari like kagaya sa amin, mas malaki ang pinagawa ni Ama na bahay. Gawa nga na syempre 3 anak ni Ama na lalaki. So kaya ayun. Ngayon, ang septic tank, hindi rin naman siguro si Ama aware na ganito yung magiging problema dahil alam niyo naman. At saka meron din namang nag-check dito yung mga pinsan ni Deepak na yun nga, engineer. Kaso lang medyo siguro baka hindi lang talaga na-guidance si Ama about sa mga septic tank ba. So kaya yan yung naging problema. Ang septic tank talaga namin. Kaya nga sabi nila ni Auntie, dapat ang mga septic tank matagal-tagal yan bago mapuno. Like kagaya sa kanila, it takes like 15 years daw, 10 years, mga ganun. Sa amin, Diyos ko, ay ambot. Ito yung pinaka-problema namin guys sa ngayon. Kaya nangangamoy talaga siya lalo pag maulan. Maamoy talaga guys ba? Kasi, yun. Pero, bahala sila guys. Wala din naman ako magawa. Basta yun ang sabi ni Deepak, hindi pa yan maayos. Gawa nga ng weather. Patapusin lang itong ulan na ito, sabi ni Deepak. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, yung butas, hindi. Yung butas na sa pader namin. Kasi napasukan ng tubig guys Yan ang problema. So, sila ni Ama, darating sila, end of September pa. So, pero hindi, aayusin yan guys pag matapos na itong ulan na ito. At yan yung ikwento ko sa inyo na may problema kami. Yan ang pinaka-problema namin yan dito. Okay guys, galing ako sa labas. At si Deepak bumaba dito dahil kumuha din ako ng pera. So ngayon, bumili din po ako ng dal kasi wala na kaming dal. Ayan. At saka speaking of dal, may pinakita si Ama sa akin na kung gusto ko daw ba yun, yung lagayan. Maganda siya guys. Parang pipindutin mo na lang iba't ibang klaseng dal o mga beans na ilalagay. Pero I think para lang yun sa mga ganitong sizes, like sa mga munggo. Yung mga dal kasi nila iba't ibang kulay, so hayaan nyo guys, mag-unboxing tayo. Dalhin nila ni Ama yun. At saka sabi ni Ama kung gusto ko din ba daw lagayan ng mga itlog. So yun, kung pwede madala, why not, diba? Sayang din naman at mahal dito mamili. So ngayon, lumabas ako, bumili ako sa kay Didi ng, ano bang binili ko kay Didi? Ito dal. Kasi nga, binili ko ito sa kabilang shop. Kasi ayaw ko magalungkat sa sako ni Didi guys, kasi nakasako yung patatas niya. Kaya doon ako bumili sa isang tindahan. Ngayon, bumalik ako kay Didi at bumili ako ng dal. Binigyan niya ako guys, tingnan nyo. Binigyan niya ako nito. Bigay ko ito mamaya kayuhan. Yan. Hindi ko alam, chocolate ata ito. Yan, kasi pag may mga birthday, ang mga yan, namimigayan sila ng mga chocolates. So, ayan. At saka, happy birthday kay Didi. Wala man ako naibigay sa kanya, pero alam ko, nabibigyan ko siya lagi ng magandang sales. Alam ko, kasi lagi akong bumibili sa kanya.
And syempre dahil may tiwala na po ako kay Didi and syempre nakaka-discount po ako. So bukod sa discount, alam ko may kita pa rin siya. So kaya ayun, happy birthday Didi! Hindi man yan siguro nanonood sa akin pero friends cam sa Facebook. But anyway, ayan, itong pinamili ko. Papakita ko na naman sa inyo. Mas masarap talaga guys mamili ng gulay sa araw-araw kasi fresh, lalong-lalo may bago. Pero meron ako dyan, yung balatong, yung long beans, binili ko. And may isa pa akong ampalaya na natira. Pero kasi parang naluto ko lang yung nung isang araw. Kaya katulad nito, ito na naman yung nakita ko. Mas gusto ko siya lutuin. Mas type ko ito guys. Ito yung lulutuin ko. Yung button mushroom. Hugasan ko muna yan at pakuluan ulit. And maganda yung patatas sa kabila. Kaya doon ako bumili. 70 rupees. Yung per kilo nito 54 rupees. Iba-iba eh. Tag 50, 60, pero ito yung binili ko. And yung danya, mas marami nga sila magbigay sa akin, 20 rupees. Yan. So, ayun. At anong oras na ba ngayon? Okay. Ay, hala, 9:30 na. Oh my God. Ang bilis ng oras. So, luto serye na naman ako. Mushroom ito at luto muna ako ng dal, guys. Ayan guys, nagre-refill ako ng inaayos ko tong mga spices ko oh. Pepper, dashi from Japan. Thank you Ate Japan. And yung meti, fenugreek seeds, yung turmeric. Maingay, nagluluto ako ng dal. And yung cumin seeds, and yung ating meat masala, and yung ating salt. So ngayon guys, marami tayong tawag nito, yellow powder. Kung tawagin nila sa Nepal, turmeric. Yan, turmeric powder. Yan o. Galing ito sa village. I-stock namin. At hindi kami bumibili kasi nga dito guys, hindi nyo alam yung mga binibenta kung original ba o may mga mix na harina o maida or flour. Kasi sila ni Ama pag bumibili talaga, kung wala na kaming stocks, inaamoy talaga nila dahil alam nila yung original na amoy. So, katulad niyan. Minsan, ang nagbibigay sa amin yung sa village, yung sa army na pinsan ni Deepak, pinapadalhan kami dito. O di kaya yung mga sisters ni Ama. Yan, makakasiguro tayo, original ba? Meron din ako isa pa nito, tingnan nyo. Mas puro ito oh. Medyo light siya, ito. Matapang siya. Ito yung sa village, galing sa sister nila ni Ama. Yan, marami kaming turmeric, guys. Yan. Before si Ama, magdadala sana siya ng turmeric. Kaso lang, sinabihan na siya ng kuya na huwag kang magdala dahil hindi nila i-allowed yan. Tsaka ayaw ng kuya kasi magdala ng mga ganyan-ganyan doon, guys. Kasi sabi ng kuya, mayroon yun doon. Pero si Ama ba, ang ina-after niya, yung dito talaga makakasiguro siya. Alam niyo naman yan ang mga yan. Kasi syempre, 'di ba, gusto nila organic at gusto nila talaga parang mas may tiwala sila na galing talaga sa Nepal at galing talaga sa farm nila, yung ganun ba. Kaya wala silang tiwala kung doon bibili kasi syempre alam niyo na iba kasi ang kanilang paniniwala din. Sa bagay tayo, hindi nyo na ako makita, nakikipagchika na ako sa inyo. Kung sa bagay tayo, di naman, 'di ba? Minsan di natin ma-avoid. Ay, mas maganda talaga doon kasi gawa ng ganito, gawa ng ganyan. Kain tayo guys! Pinoyhen nyo na! Pinoyhen nyo kayo dyan! Tamang-tama, tuwing kakain kami ni Deepak, pinoyhen nyo. So ito na yung niluto ko, mushroom and yung labanos, ampalaya. And kain tayo. Kaya familiar si Deepak sa pinoyhen nyo. Thank you, Lord. Kain tayo. Hindi maganda pakiramdam niya. Mabigat daw. Hello, guys! Kakasampay ko lang ng mga labahin ko. At bigla ganito. Ayan. Hi! Wala tayong magawa. Nature. Happy rainy Saturday, Thursday. Ayan guys, at naligo ako. Ay, ala, sorry. Naligo ako, yung ating. Ay, Queen of the Night. Tingnan guys.
Malaki na agad, oh, 'di ba? Hindi ko lang kayo na-update. Binigyan niya na naman ako. Oh? Tadan! Ang sipag talaga mamulaklak nito. Tinapon ko 4 na piraso na hulog. Maliliit. Siguro hindi, hindi mabubuhay. Oh, meron na naman, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ang dami, guys. Ito yung mga nahulog. Hindi ko alam kung bakit. Bait talaga nito, guys. Masipag talaga magbigay ng mga bulaklak. Ayan. So, ayan, guys. Basa na yung mga sinampay ko. Yan. Okay, guys. After umulan, tingnan nyo. Mataas yung araw, pero may ulan yan, guys. Umuulan. Kahit, tingnan nyo. Mataas yung araw, pero dito na side, gloomy. Pero dito na side, sobrang init. Ganyan yung aming panahon. Alam nyo si Deepak, nagte-treadmill siya. Kahit hindi maganda yung pakiramdam, pero okay naman daw yung pakiramdam niya, guys. Pero sabi ko kasi, pag ganyan, ipahinga-hinga mo rin. Pero panay siya ganun sa kanyang Apple Watch at minomonitor niya. Yung heart rate niya, lahat-lahat. Hindi ko lang alam kasi syempre siya naman yan nakakaalam. Minomonitor niya yung kanyang ganun, alam niyo na. Okay, guys, nagluto ako ng maruya. Favorite na naman namin ngayon ang maruya. At saka gumawa ako banana lassi. Puro saging. Puro saging ba? Sabi siguro hindi pa ko ang aking asawa. Luka-luka talaga ito. Kain tayo ng maruya. Puro. Harap. Napakasimpleng merienda pero masarap. Favorite ni Johan. Kaya ito ang kulit siya. Hindi ko na kailangan ng saba. Kasi mahirap hanapin ang saba. Nothing to worry. Para-paraan na lang. Kagabi, dahil si Johan, sabi niya, Mama, wala na ba yung saging? 4 nung ginawa ko sa kanya eh. Kasama ko, guys. Sabi ko, halika na kasi ginawa na kita ng lassi. Solve na yung aming snacks. Baka hindi ito kakainin. Be! Here. Papa, here. Tabi ko dyan. Habang nag-walking siya yan para makonsensya siya kainin niya. Papa! Ayun, guys, sunduin ko muna si Johan. Nagpapasundo. Ayun, tumawag yung school. Sabi ni Deepak, papahingain lang doon siya. Ay, sabi ko, sunduin ko siya. Alam niyo naman tayo mga nanay. Gagawin natin lahat para sa mga anak natin. Kahit todo ulan. Isang payong bay na hanap. Mag-bus lang kami ni Johan. Mag-bus. Dinalhan ko lang siya ng isang payong. Mabilis na naman sila ni Didi nandoon. Sabi nila siguro, vlogging is life talaga yan siya. Ako ba? Ayan o. Di bali guys, mga cowboy, may mga tao dito. Kaya mag-cowboy na tayo. Ayan, ano na dito guys? 3:30. Bye. Tara! Ay. Ay, bigat. Thank you. Ay. Tayo. Baka maiwan kung payo. Ay, sandali lang tayo, guys. Ay. Tigil din naman ang ulan na to. Tara. 20 rupees. Bayad papunta sa school nila Johan.
So, bagong konduktor yung umakyat. Ay. Ito na guys, kasama ko na si Johan. Mabuti hindi na. Sana siya. Feeling niya daw may cold siya. Ganon mga problema ngayon, lalamunan. Sabi ko nga kagabi kay Deepak, i-check ko nga yung tonsil niya, parang medyo malaki. Sabi ko, punta na tayo doon kay doktor. Nandoon si doktor. Ay, ayaw man. Malaki na yan siya. Ayan. Maulan. Naguri ako sa kanyang sapatos. Basa na, it's wet na. Tela pa kasi yan. Ayaw magbas kasi. Hi guys. Hello. Happy raining. Happy raining. Tawa ko sa kanilang dalawa eh. Tahimik sila sa tabi ko. Doon sa amin man daw wala masyadong sag. Adyo! YouTube channel ginamit yun. YouTube channel. Filipina in Nepal. Philippines? Filipina in Nepal. Is it? Say hi! Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to fly. Hey guys! So nakarating na kami ng maayos sa bahay. Thank you Lord. And nakapag-snacks na rin si Johan. And tuloy pa rin ang ulan. Tuloy na tuloy pa rin ang ulan guys. Sobrang maulan. And hindi na ito titigil. Ang ganda no, ng ganitong panahon. Sabi nga kanina ni Johan, habang kami ay naglalakad, Mama, I like this kind of weather. Especially in the evening, if it will rain too much. Alam niyo ba anong sabi ko sa kanya? Anak, yes, it's nice the feeling, pero isipin din natin yung mga tao na wala silang bahay, nakatira sila sa ilalim ng mga bridge. Kasi nga ang dami dito guys, yung mga homeless dito ba. So, alam niyo guys, pag talagang grabe ang ulan, para tubangos yung ilong ko. Sila yung mga naisip ko, yung mga walang natitirahan, yung ganun ba guys, sa mga, basta kasi mga nakikita ko dito ba guys, naku kung kahirapan na ang pag-uusapan natin at sumusobra dito sa Nepal, marami kayong makikita talaga. Wala lang, na-share ko lang sa inyo. So, ayun guys, i-end ko na yung aking vlog at saka, so na pagdating namin dito, nagluto ako yun, ng maruya kay Johan kasi excited din siyang kumain. So, ayun, at saka bago ko syempre i-end yung vlog ko, again, napakahaba na itong vlog ko guys. At maraming salamat po sa lagi nyo pagtsatsagaan nyo ng pagbibigay ng mga comments dyan sa aking mga vlogs. And syempre sa pagbibigay nyo ng likes and sa mga bagong nag-subscribe at nag-follow po sa akin. Maraming salamat po. And syempre again sa mga taong hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. At syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, baka hindi nyo lang po na-notice, i-click nyo lang po yung pulang button para updated po kayo pag may bago po tayong upload. So, isang napakagandang gabi at maulan po sa amin dito sa Nepal at mag-iingat po kayong lahat. God bless sa ating lahat. Bye guys!